sa ating lahat. Katulad po nung nakaraang Friday, ako ulit po ang MC ngayon. Okay. Dire-diretsuin po natin. Ano? So, purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Maligayang linggo po ng pagkabuhay. Ano? At alam po ninyo, akala ko mulat na ang mga Pilipino. Ano? May mga ilan pa pala na hindi pa sila educated kung ang pinag-uusapan po ay may mga ilan pa na hindi po nakakaalam patungkol po sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Narinig ako na nagsasabi na yung ingat kayo, mag-iingat kayo kasi patay pa ang Panginoon. yung pong Friday. At siyempre, after Saturday, mag-iingat kayo kasi patay pa ang Panginoon. So, ibig pa lang, ay, mayroong MC. Alam mo, mas maganda. Okay, sige. So, magkwento lang ako. So, yun. Mayroon palang ganon. Mayroon pa palang ganon, magpahanggang sa ngayon. Ano po? At alam po niyo kung bakit nangyayari yon, mga kapatid? Because of lack of knowledge about the Bible. Ano po? Yung hindi po pagbabasa. At siyempre po, yung hindi na rin po pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Kung alam lang nila na sa ikatlong araw, buhay pong muli ang ating pong Panginoon. Amen? So, ang ating pong ginagawa ay pag-alaala lamang. Ano po? Pag-aalaala doon sa muling pagkabuhay nga ng Panginoon. Sa ngayon, ito, sinicelebrate po natin, nagkakaroon po tayo ng mga gawain. Yun nga, panahon ng Kwaresma, yun nga, yung kamatayan ng ating Panginoon. Speaking of kamatayan, totoo po na namatay ang ating Panginoon. Amen. Baka isipin po natin, kung namatay ang ating Panginoon, sino ang namuno sa mundo noong namatay ang Panginoon? Ibig bang sabihin, walang Diyos at that time? No? Mali din po. Kasi nandun po ang Ama. Ano po? Nandun ang Ama na ng ating pong Panginoong Jesucristo. Parang doktrina ito. Ay di, Pastor, mayroon kayong tatlong Diyos. Nandun yung Holy Spirit, nandun yung Father, nandun yung Son. Anong magagawa po natin kung yun ang binabanggit ng Biblia? Di ho ba? Yun ang makikita natin sa Biblia, na mayroong Ama, na mayroong Anak, at mayroong Espiritu Santo. Namatay ang Panginoong Jesucristo, di nandun pa, mayroon pa rin namumuno. Di ho ba? The rule, makikita natin dyan the rule ng every one of them. Ano po yun? The Father is the Creator, and the Old Testament, and the Son is the Savior, and the Holy Spirit, yung time po natin ngayon, is the Comforter. Amen po? So, salamat po sa Panginoon. Salamat sa Kanyang kabutihan na disenyo ang mga bagay na yan upang patuloy natin na mag-glorify ang ating pong Panginoon. Nangyari yan upang lalo nating mapapurihan ang Panginoon. Ito nga, sabihin po natin, wow, kakaiba ang Panginoon. Di ba? Hindi ba kakaiba? Sinong makagagawa ng ganoon? Di ang Diyos lang. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Maligayang muling pagkabuhay na pag-alaala sa bawat isa atin. And good morning po everyone. Si Brother Roger ay banggit po niya, tinamaan sila ng sakit na dito kung nakarang mga araw. Ba't malagkit ko po labi? So, yun. Meron tayong MC. Siya po yung atasan natin na magbasa po ng salita ng ating pong Panginoon. Tinatawagan ko po, Sister Micah, upang basahin sa atin ang salita po ng ating pong Panginoon. Okay? Iwan ko na yung kodigo ko dito.
Good morning po sa lahat at isang mapagpalang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay magsabi ng The Lord is risen. Sige po, ulitin po natin. The Lord is risen. Yes po. And this early morning, lahat po tayo ay gumising ng napakaaga to celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa John chapter 6 verse 40, "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." Sa pagkasalin po sa Tagalog, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So salamat po sa dakilang pagmamahal ng ating Amang nasa langit at sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na nagkatawang tao, tayo po ay nabigyan ng kaligtasan at ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. So, inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. At ito po ay makikita sa Marcos chapter 16, verses 1 to 14. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena at Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, "Sino kaya ang maaaring usapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan?" Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. At sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at sa kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo." 8. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya'y muling nabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. 10. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. 12. Pagkatapos nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo doon. Noon, bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. At last po, 14, pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. At tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa opening prayer.
Dukutan po at manalangin. Igpaking lagyonan ng kaya kami Ginoong Yesus. Lalapit kami ngayon ng kayabakan para magpasalamat kay nga ganagan ng biyayang binyana kaya kami. Panyad min tawad din kaya kaming agawang kasalanan nung manibat king malatiyang marakula kasalanan Ginoo. Nung nanuman po iti kayo ni Kibalo, Lord. Dakal pong salamat ka rin kapatad mi at yung kain Ginoo. Basbasan mo po at denan mo pasibayang sipagan na ilasasawang makirandam ka rin kaya kang banal na salita. Salamat po king Aldo iti na gugunitaan mi Ginoo nung makananong sinubli ang may biyeng kaya kaming Diyos at tagapagligtas ng Ginoong Yesus. Dakal pong salamat tigpa. Makanya naman po nagpain kaya kaming pastor at talakad king kaya kang pulpitong ini. Dagdagan mo po yung kayang kabyasnan. Ika po yung mantabi kayo. Ika po yung magsalita ka rin kayang labi. Dakal pong salamat Ginoo. Nangayon kayabakan, ang pepabustan ng kami makadalo kayang gawa ng tini. Kasi Ginoo, nung inta madyang may nalitili kaya kami, dakal po yung kayo makadalo. Pero salamat Ginoo, dinen mo kayong sipagan. Makanyan mo na po Ginoo, din nga anak mong titik-tik ka rin instrumento Ginoo. Diyan nyo pong dakal kabyasnan, yung anak mong mag-song leader Ginoo. Diyan yung masanting boses. Bang kanita Ginoo, yung kaya kaming dalitan, miras king kaya kang arapan. Dakal pong salamat Ginoo, balik mi nga po yung kapuriang kaya ko. Kaya lagyo na po ng kaya kaming Ginoong Yesus. At sarili ming tagapagligtas. Amen. A blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. And I am very glad po na narito po tayo sa ganitong kaaga. And I know po na si Lord ay nabe-bless din po sa buhay ng bawat isa. So sabi nga po doon po sa kanta natin for today, for all you've done, sabi niya, you lived, you died, you rose again on high, for the world to live again. Hallelujah for all you've done. So yung mundo po, punong-puno po ng kasalanan at kasakitan. Pero si Jesus, binigay po niya ang kanyang dugo, buhay para po sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So ngayong umagang ito po, let us give our best. Let us give our best worship to the Lord. Dahil kung hindi po tayo magpupuri, hihintayin pa po ba natin ang mga bato ang kikilos or ang mag-worship sa ating Panginoon? Hindi po, tama po? Kaya ngayon po, let us give our best, let us praise, let us exalt the name of Jesus. Hallelujah. Yes, so Jesus, we invite you in this place, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us sing. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Let us sing. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Jesus. We exalt your name, O God. Come on, church, let us clap our hands for Jesus as we sing this song. Patunayan natin sa ating Panginoon na tayo'y may pagmamahal para sa Kanya. Hallelujah! Let us sing My Savior. Come on! My Savior, Redeemer,
lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's sing, you live. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let us declare, hallelujah, Jesus, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Once again, let us sing, you live. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Jesus. We praise you because you are risen. You are great. You are faithful. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. 'Cause you came near from the everlasting. Come on, let's sing. To the world we Let's declare, live, hallelujah. the Father's only Because you Son. came near, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You Lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Minsan pa po. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, for this blessing. Thank you, Jesus, for your presence, O God. And we continue to bless your name, O God. We continue to worship you, O Lord. And as we sing this song, O God, we invite your Holy Spirit. Come on, church. Invite the Holy Spirit upon this place.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are great, O God. You are so faithful. And today, O God, we humbly come to your name, O God. We thank you for your blood, O Jesus, that you have shed on that cross, O Lord. We thank you, O Jesus, for bearing all our sins, O God, and all our shames, O God. And as we come to you, O Lord, we praise your name. We declare your love upon this place. We declare your love in our lives. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us sing. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence. Your holy presence surrounding me. You stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Hallelujah, Jesus. So God, you go before us, Panginoon. You go before me. Hallelujah. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
flows from my eyes. You stand before me. I know you love me. I know you love me. Let's sing. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Lord, hallelujah, Jesus. We praise you, O God. Tunay nga po, O God, that you are faithful in our lives, O Jesus. Lord, as we come to you this morning, we just want to praise you, O God. We want to thank you for the blood that you have shed for us, O God. And Lord, we declare, O Jesus, that you are great, O Lord. Hallelujah, Jesus. We want to exalt your name, O God. And this morning, O Lord, we want to receive your blessings, O God. We want to say that you are great. Ika'y dakila. At ang iyong pagmamahal, your love is unending. Your love is unconditional. Come on, church. Why don't you declare that you love Jesus? Hallelujah. The love of God for us ay hindi nagbabago. Ang love ng Panginoon para sa atin ay hindi nagmamaliw, hindi napapagod. Ito ay walang kondisyon. Hallelujah. At ang love ng ating Panginoon sa atin ay walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We just want to praise your name, O Lord. And as we sing this song, O Lord, we exalt your name, O Lord. We exalt your name, O Jesus. Come on, church. Why don't you declare the goodness of our Lord into this place? Why don't you declare your love for Jesus? Why don't you declare that God is not dead, that God is alive in your life, that God is alive in this place? Let us declare, hallelujah, let us declare that in His name there is salvation, and that in His name there is salvation, that in His name you are saved. Let us declare that in His name you are healed. Lahat ng pagpapasakit ng kalaban ay walang lugar sa lugar na ito. Walang lugar sa buhay mo. Let us declare that the love of Jesus is greater than the work of the enemy. Hallelujah. Why don't you declare that the name of Jesus is above all names? Hallelujah. You are the King of Kings, O God. Hallelujah, Jesus. You are the Prince of Peace, Panginoon. You are so great, O God, that in our lives, Panginoon,
We may fail, oh Jesus, but you are great. We may fail, oh Lord. We may fail, and as we are this weak, Panginoon, you are strong, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And as we sing this song, you have torn the veil. You have torn the veil, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hindi na namin kailangan, Panginoon, na pumunta sa lugar, Panginoon. You have set this place, O Lord, para kami mag-pray sa inyo, Panginoon. And as you have risen, iniwan niyo po ang pinakamagandang gift, Panginoon. And that is the Holy Spirit. Our guidance, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise, Panginoon. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise, let's declare. To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Let's Jesus, you deserve 1,000 hallelujah, Panginoon. Come on, church. Let's declare, let's exalt the name of Jesus upon this place. You are healed. God is risen. And in this place, the Lord will make a way. Hallelujah, Jesus. You are, Panginoon, you are great, the King of Kings, the Prince of Peace, oh God. And we praise you, we exalt your name. Come on, church. Why don't you say hallelujah? Why don't you say amen? Why don't you say hallelujah? 1,000 hallelujah to our Lord. 1,000 hallelujah to the Lamb. 1,000 hallelujah to our King. And 1,000 hallelujah to our Savior. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You are so great, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are risen. You are alive, Panginoon. Hallelujah. You are so great. Hallelujah. Thank you, Panginoon. We thank you, Jesus, for your presence upon this place. We thank you for your goodness. We thank you for the life of our pastor. We thank for your life, Panginoon, of these church members, Panginoon. We thank you for the lives, Panginoon, for all the ministry of this place, oh God. We exalt your name, oh Jesus. We thank you, Lord. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Walang hanggang pagsamba, Panginoon. Ikaw ay nararapat, Panginoon, on that throne, oh Jesus. And you deserve all the glory. You deserve all the praises, Panginoon. Hallelujah. We lift your name on high. Hallelujah. And Lord, as we end this worship, Panginoon, we just want to say, we love you, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And Lord, sa inyo nga po namin ipinagtatagubili ng kabuuan ng gawain ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say,
Amen and amen. Thank you po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga awit na ating pong pinagsamba sa ating pong Panginoon. Salamat po sa ating pong mga musician, ano po, ating pong mga sa music team na patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay upang tayo po ay pangunahan po sa ating pong pagsamba sa pamamagitan po ng mga makalangit na awitin. And we thank you also sa presensya po ng bawat isa. Ano po, amen. Tayo po ba ay masaya? Amen po, hallelujah. Katulad ng binanggit ko na po kanina at nung pong nakaraang Friday, may iba't iba pong paraan ng pagsalubong, pagsamba ng mga tao sa pagkabuhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaninang umaga po, sa aming pong pagpunta po rito, nakasalubong po kami ng, iwan ko ba kung ano yun, dami sila nakapamuti. At mayroon po silang inilalakad. Ano po? Yun po yung kanilang paniniwala. Ano po? Ang sa atin naman po ay nandito po tayo ngayon sa church. Sama-sama po para purihin ang ating pong Panginoon. Amen. Yun po yung faith po natin. Hindi sa alinman pong, hindi nakatuon sa alinman pong mga bagay, kundi po diretso po tayo sa ating pong Panginoon. Okay? Sa ating pong topic ngayong umagang ito, hope and pray, tayo po ay mapagpala po dito, maging kalakasan po natin. Ang pamagat po ay buhay ang Panginoon kumakatagpo. Mayroon konting paliwanag po mamaya dyan kung bakit ganito at medyo malalim yung bagya. Ano po? But kanina po binasa na yung ating pong teksto at ewan ko po kung naging alert kayo doon sa pagbasa kanina ng ating pong kapatid. At alam po ninyo, may mga ilang punto po dito na kung saan ay medyo kakaiba po. Mapapansin po natin, verse 1 up to 14, medyo mahaba-haba nga, ay early in the morning, maaga ng linggo, katulad ngayon, kanina, maaga po, bawat isa sa atin na napunta po dito. Pagkaraan ng araw, sabi nga ng pamamahinga, si Maria Magdalena, alam po natin si Maria Magdalena, ito po yung binabanggit kanina na may 7 demonyo na pinaalis o pinalayas ng ating Panginoon sa kanya. Si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Yan. So, makikita po natin dito na ang ating Panginoon, siya po ay patay. Ano po? Siya po ay patay. Dahil nga lamang po, binabanggit din po ng banal na kasulatan, yun nga, yung ikatlong araw, ang ating Panginoong Jesucristo ay muli pong nabuhay. Ano po? At ito po ay hindi na po dapat bago sa mga alagad sapagkat ipinagpauna na po ng ating pong Panginoong Jesucristo na mangyayari sa Kanya ang bagay na iyon. Siya po ay una, kukutyain, pahirapan at papatayin. Subalit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Pero mapapansin po natin, sabi ko nga kung naging alert po kayo sa ating pong pagbasa, may muaya po yung Ginoo. Bakit po nagalit ang Panginoon?
Bakit po nagalit ang Panginoon? Sige nga po. Hindi niya gaano napansin kanina. Bakit po nagalit ang Panginoon? Bakit? Kasi hindi sila naniniwala. Ano? Yung faith po nila. Kaya nga po, sa umagang ito, nais ko pong banggitin din. Ayaw po ninyo na magalit ang Panginoon? Ayaw po ninyo magalit ang Panginoon? Maniwala tamo po. Amen? Palakpakan nga po natin dyan ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, may mga pagpapalagay po, siyempre, sa pagkamatay po ng ating pong Panginoong Jesucristo at sa muli niyang pagkabuhay, may mga palapalagay po dyan. Mga teorya patungkol po sa muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoon. Nung ipahayag po, ipamalita yung muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo, dakal pong maniwala. Naniwala. Ano po? At unang-una po, siyempre, yung mga oposisyon. Sino po ang lumalabas ng oposisyon po dito? Yung mga pare. Yung mga saserdote. Ano po? At ilang pong mga pahayag o pagpapalagay po ng iba, magpahanggang sa ngayon, na yun daw hong kapahayagan ng pagkabuhay ng ating pong Panginoon si Kristo, it is a guni-guni lamang. Guni-guni. Maninap la po. Ring nananaginip lamang sina Marta o sina Maria Salome at ni Maria na binabanggit na ina po ni Santiago. Guni-guni lamang yon. Ano po? So, yun po ang kanilang pahayag. At mayroon din po nagsasabi na mali pong nitso yung kanilang napuntahan. Ano po? Pero ito po ay imposible sapagkat ang mga alagad na babae ng ating pong Panginoong Jesucristo ay kitang-kita po nila kung paano po at kung saan inilibing po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Nandyan pa po ba tayo? Nagpapasimula na po tayo, di ba? Hallelujah, hallelujah. At yun nga, isa rin po sa mga teorya na pagpapalagay na binabanggit ay yung pong pagnanakaw po sa bangkay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ninakaw lang daw. Hindi po totoo na nabuhay ang ating pong Panginoong Jesucristo sapagkat ninakaw lang ito. At pagkatapos, siyempre, nung makita po nila na nakagulong na yung bato, alam po natin na yung pagbasa kanina, na problema po ang mga babae. Kasi iniisip po nila sinong magpapagulong sa bato, sino ang mag-alis dun sa bato. Pagdating na doon, ay gulong na. So, isa po sa mga pagpapalagay na yung lumaganap na balita na nabuhay na maguli ang ating pong Panginoong Jesucristo ay yung pong pagnanakaw. Subalit, pinabubulaanan po ito ng salita ng ating pong Panginoon, Matthew chapter 27 verse 64. Ano po? Nawala yata yung operator natin bro. Matthew, anyway, salamat po kay Brother Jonathan na talagang naalala ko siya yung ng ating awit nung nakaraang linggo. Yung Matthew chapter 27 verse 64, ang sinabi po dito, kaya bantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Ano po? Ang nakikiusap po dito sa gobernador, ay ang mga pare. Kung mapapansin po natin, yung bago po sa 64, 63, makikita po natin na ang mga pare at mga pariseyo, mga elders ng bayan ay nakiusap po sa gobernador, na bantayan ng mabuti ang libingan ng Panginoong Hesus hanggang sa ikatlong araw. Kasi nga, mayroon ngang sinasabi rin. At siyempre po, ang nagsasabi po nito, sigurado ay ang mga alagad po ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nakapagtataka po, pagdating po ng 3 days, hindi po sila naniniwala.
na nabuhay na maguli ang ating pong Panginoon. Banga pumunta doon, sabi po ng talata, ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Ano po? So makikita natin na imposible po yun. At imposible din po na nakawin ang bangkay ng ating pong Panginoong Jesucristo sapagkat yung pong bato na nakalagay doon ay tinatakan. Mayroon pong tatak po yan. Ano po? Verse 66, 27, kaya pumuntas nga sila noon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan, nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Tignan po ninyo ha. Ito po yung mga pagpapalagay na kung saan ay kumukontra doon po sa kaisipan na kung saan ang totoo ay hindi po muling nabuhay ang ating pong Panginoon. Ito po yung mga kwento na maganda po na inaalaala po din natin na kung saan po nagbibigay po ng kaguluhan sa kaisipan ng mga mananampalataya. Kinreate ang mga ito upang ang mga katulad mo at katulad ko, katulad natin ng mga mananampalataya ay magkaroon po ng tinatawag na pagdududa. Ano po? Nabuhay nga ba talaga ang Panginoong Hesus? No? Oo nga no, nabuhay nga ba talaga ang Panginoong Hesus? Muli po, kung gusto po natin na huwag magalit ang ating Panginoon, manampalataya ka. Di ba? Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Yun nga, yung verse 65. 27 verse 65. Kay po, doon po sa 66, nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Yung 65, binabanggit po niya na kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti. Ibig sabihin po, hindi po yung basta bantay lamang. No? Nandun po yung maingat, talagang binantayan nila ng mabuti ang libingan po ng ating Panginoon upang hindi nga po nila manakaw kung sakali man may binabalak pong hindi maganda yung mga alagad po ng ating pong Panginoon. Alam naman po natin kung gaano po katindi yung pong pananampalataya ng mga tao sa Kanya that time. Marami pong sunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. But alam po ninyo, nung mamatay po ang ating pong Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng mga pangyayaring pagdududa. At isa po yan sa mga makikita natin mamaya sa ating pong pagpapatuloy sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. And isa pa po dito na imposible po, yung pagpapalagay na ninakaw po ang bangkay ng ating Panginoon ay napaka-imposible sapagkat ang batong ipinantakip, ang bato po na ipinantakip doon po sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo ay napakabigat po ito. Sa Marcos chapter 16 verse 4, nasabi nila iyon, sabi po niya, dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang nagulong na ang bato. Napakalaki po yung bato na yon, mga kapatid. And alam po ninyo, kung maanaalaala pa po ninyo, yung libingan na yon ay isang pribadong libingan. Isa pong libingan yon na nahanda po sa isang tao na kung saan ang taong ito ay tagasunod po ng ating pong Panginoong Jesucristo. At in-offer po niya ito na dito ilagay ang ating pong Panginoong Jesucristo. At doon po ay ayon po sa mga pag-aaral
out na po ito sa Biblia, ano, sa tradition, ay binabanggit po na ang bigat po ng takip na tumatakip doon po sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo ay tumitimbang po ng 20 tonelada. Ayan po ang ano niya. Alam po ba ninyo kung gaano kabigat po ang 20 na tonelada? Niresearch ko po ito kung ang gaano kabigat talaga ito. Ito po ay kung ilalagay natin sa kilograms, tumitimbang po ito ng 20,000 kilograms. Ganun po katindi. Ganun po kabigat. So, imposible talaga na maigulong po ito at manakaw ang bangkay ng ating pong Panginoong Jesucristo dun sa kanyang libingan. So, sa atin ngayon na mga Kristiyano, kung imposible po na manakaw ang bangkay ng ating Panginoong Jesucristo sa libingan na yon, ano po ngayon ang masasabi po natin? Walang kaduda-duda po. Alam naman natin talaga yan. Nuwari, pag-aaralan lang natin, dadalhin natin sa mga kwento, yung mga nailagay po, naisaksak sa isipan ng mga tao noon at marahil hanggang ngayon, hinakaw ang Panginoong Jesucristo. Sa atin po ng mga mananampalataya ay hindi po totoo. At ang magiging conclusion po natin dito bilang mga mananampalataya ay tiyak, hindi lamang po tiyak, sigurado. Ano pang mga term na magandang gamitin? No? Tiyak, sigurado, totoo na ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos diyan? God is alive. Amen po. At ang pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi po taon-taon. At hindi rin po taon-taon na ang ating Panginoong Jesucristo ay namamatay at nabubuhay. Hindi po. Minsan namatay ang ating Panginoon at minsan din nabuhay at nabubuhay magpakailan-kailan paman. Amen. Nananatiling buhay ang ating Panginoon at doon, sabi nga ng banal na kasulatan sa pagpapahayag niya sa kanyang salita, linukluk niya po sa kanan ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ang sabi ko kanina, ang pamagat ng mensahe, pakinggan po natin na mabuti, buhay ang Panginoon, kumakatagpo magpakailanman. Ano pong ibig sabihin po natin dito? Buhay ang Panginoon, kumakatagpo magpakailanman. Anong ibig sabihin? Sa atin po ng mga mananampalataya, sa atin po ng mga Kristiyano, dahil ang Panginoon ay buhay, minimit po niya yung ating pong mga pangailangan. Ano man po ang ating mga pangangailangan sa buhay na ito, kakulangan, etc., etc., mga problema sa buhay, kaya pong imit yan ng ating pong Panginoon. Kaya pong katagpuin, kayang ibigay ng ating pong Panginoon because He is alive. Amen po. At hindi lamang po sa isang bahagi lamang ng ating pong buhay. Sapagkat sinabi po niya, buhay ang Panginoon, kumakatagpo magpakailanman. Naalala po ninyo yung binanggit po natin na nakaraang Friday, yung conclusion po natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung kaya po, ito po yung mga punto po natin. Siya ay nagbibigay kaaliwan sa mga nalulungkot. Amen. Kumusta po tayo? Mayroon bang nandito ngayon nalulungkot? Diba? Mayroon ba dito na nalulungkot? Hello? Lahat po masaya yata. Dumating na po ba sa buhay po natin na tayo nalulungkot? Diba? Hindi ba ninyo napansin, ang Panginoon gumawa ng paraan upang tayo maging masaya ulit?
Amen. At alam po ninyo, kung pinag-uusapan po ay kaaliwan, pinatunayan po ito ng ating pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po kay ni Maria Magdalena. Diba? Ibang talata po ang basahin po natin dito po sa John chapter 20 verse 15. O Juan chapter 20 verse 15, ano pong sinasabi? Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo? At that time po, Maria. Ano po, sa Biblia kasi ang daming Maria. Pero liwanagin ko po, itong babae na ito, si Maria Magdalena. Ano po? Ano kasing ibig sabihin ng Magdalena? Alam po ninyo, sa mga pag-aaral po, dito ka-twist lamang po ito. Si Maria, hindi naman po, ang pagkakaalam po ng ilan po, yung Magdalena ay apelido. Ano po? Ali po. Hindi po apelido yung Maria Magdalena. Ang binabanggit po, ayon po sa mga pagsusuri, ay si Maria po na taga Magda. Ayan, taga Magda, Magdalena. Dinagdag po yung Magdalena. Okay, so akala ni Maria, sabi po ng ating pong talata, ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Doon po sa verse 16, Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo. Ano pong sa wikang Hebreo? Rabuni. Rabuni. Kung mapapansin po natin yan, yung salita pong Rabuni, atin niya pong itang padamdam. Mayroon pong isang good sinita, atin tuldok. Atin pong padamdam. Napasigaw po si Maria Magdalena na taga Magda. Ang sabi po, Rabuni o guro. Nabigla po siya. Nang ibig sabihin ay guro. Sa mga sumunod na talata po dyan, makikita po natin yung kanya pong comfort. Yung pong comfort po niya kay Maria. Sa kalagayan po na kung saan si Maria po naiyak, makikita po natin yung kanila pong magandang ugnayan, yung relationship. Mayroong nabuo na magandang ugnayan sa pagitan po ni Maria at ng Panginoong Hesus. Bakit po maganda? Kung maalala po ninyo, si Maria po, siya rin po yung gusto pong batuhin ng mga tao isang araw. Subalit ang ating pong Panginoon ay bago batuhin, tinanong po siya kung dapat batuhin ang taong ito. Kasi nga, nangangalunya siya. Pinipilit nilang magsalita ang ating Panginoon patungkol sa Kanya. Nung hindi po makatiis ang ating pong Panginoon habang siya po ay sumusulat, nasulat po siya sa buhangin. Ang sabi po niya, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At alam po natin kung ano pong ginawa ng mga tao, may kulangan. Diba? So, mayroon pong magandang relasyon na nabuo. Kaya ganun na lamang, siyempre po, kinikilala po ni Maria na hindi lamang Panginoon, kundi guro ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya po ay mamatay, siyempre po, nandun po yung kanyang kalungkutan. Tayo man po, lumagay sa kalagayan ni Maria, di ba? Siguro nakaranas po tayo, may mga kaibigan tayo, may mga mahal sa buhay, maganda yung ugnayan po natin, biglang nawala. Di ba kayo nalungkot? Kung nalungkot kayo, ay
naunawaan na po natin si Maria kung bakit po siya naiyak at that time. Ano po? Naiyak po siya. Nagpakita nga siya kay Maria, at alam po niyo ang maganda po nito. Kung mapapansin po natin, doon sa talata na binasa ng ating MC kanina, 1 to 14, sinasabi po nila mga babae, mga evangelist, di ba? May mga ganun na mga turo. Ay, yung unang evangelist, nangaral, ang tawag dito, nagpahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay mga babae. Pero wala ba kayo napansin sa mga talata na binasa natin kanina? Kung napansin po natin, binanggit po doon na wala kahit isa ang nagbalita sa kanila tungkol sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi natatakot sila. Pero mapapansin po natin, alam po ninyo, itong Maria na ito, siya po ang nagbalita kina Pedro, ang patungkol po sa muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi po lahat. Si Maria po ang una na nagbalita patungkol po sa pagkabuhay na maguli ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko, muling nabuhay ang ating pong Panginoon. At sabi ko nga, siya ay nagbibigay ng kaaliwan sa mga nalulungkot. May hamon po tayo dito, mga kapatid, sa mga nalulungkot at sa bawat isang mananampalataya na kagaya mo at kagaya ko. Tayo po ba ay nalulungkot? Atin tamo pong problema. Mayroon po ba tayong mga problema? Sino sa atin dito ang mayroong problema? Nalulungkot. Nahahapis. Ang sabi ko po dito sa aking kudigo, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. But kuminsan po, nakaka-encounter tayo, nalulungkot po tayo. Pero alam po ninyo, napagandang hamon po ng mensahe ngayong umagang ito, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng pag-iyak, dulot ng hirap sa pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa Kanya dahil siya ay buhay at nagbibigay kaaliwan sa mga napipighati. Tayo po ba'y napipighati? Kapatid, manampalataya tayo sa Panginoon. Malapakan natin, kapatid, ang Panginoon. Oh, God, glory to God. Number 2, siya ay nagbibigay ng pag-asa. Yan. Yung muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoon, nagbigay pag-asa po sa mga nadidismaya. Di ba? Siya po ay yung pong pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoon, nagbigay po ng pag-asa. Kumakatag po, sabi nga, sa mga nalulungkot, sa mga nahahapis, hindi lamang sa mga nahapis, kundi sa mga dismayado. Alam po ninyo, itong pagkadismaya na ito, naalala po ninyo yung pong dalawang alagad na kung saan nabasa rin kanina sa ating pong teksto na naglalakad sinabayan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nakakwentuhan ito ng ating pong Panginoong Jesucristo habang naglalakad sila, layo po ng kanilang nilakad. At sila po ay dismayadong dismaya. Sila po ay dismayang dismaya. Ano po? Luke chapter 24 verse 21. Ang sabi po ng dalawa, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Alam po ninyo, yun din pong mindset ng ng mga alagad na ito. Makikita natin na kaiba doon po sa plano ng ating pong Panginoon. Alala po natin na ang bayang Israel that time, sabi ko nga, ay sakop po sila ng Roman Empire. Sakop po sila ng mga Romano. At nandun yung kaisipan po ng mga alagad na sila ay palalayain. Sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo, doon po sa kalagayang pagsasakop sa kanila.
ng mga Romano. Alam po ninyo, mga kapatid, napakarami pong mga babasahin. And siyempre po, makikita po din po natin lalo na po sa salita ng ating pong Panginoon kung gaano po katindi yung hirap na nararanasan po ng mga Israelita at that time. Po, sabi ko nga, sa batas po ng mga Romano, dahil sakop sila ng mga Romano, hindi po bawal, nakabatas po sa kanila na kapag kautusan po nila ang isang Israelita na buhatin ang isang daladalahin. Ako po halimbawa ay Romano ako. Romano ako. Mayroon akong nakitang Israelita. Mayroon akong daladalahan na napakabigat. Nasa batas po, pwede ko siyang utusan na buhatin ang daladala ko na yon sa 1 kilometro. Nasa batas po yun. At hindi ka pwedeng tumanggi. Ano po? Ganun po kahirap, ganun po katindi. Pero alam po niyo kung ano napakatindi rin na turo ng Panginoon. Kung halimbawa utusan ka, sabi niya, ng Romano na buhatin ang kanyang daladalahan. May dinagdag po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ilan po yung idinagdag? Ilan po kasi yung idinagdag? 1 pa pong kilometro. Kung utusan ka na buhatin ng 1 kilometro, buhatin mo ng 2 kilometro. Ganun po katindi. So, ang mga alagad, noong mamatay, lalo na ang alagad na ito, 2 alagad na ito, nung mamatay po ang ating pong Panginoong Jesucristo, dismayado sila. Yung una po kanina, nalungkot, tapos nadismaya. Bakit? Namatay ang Panginoong Jesucristo, ang pag-asa po ng mga Israelita, ang pag-asa po ng mga alagad. Siya pa naman, yung salitang, siya pa naman, ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. At hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nung nangyari ito. Hindi nila napaghalata ang Panginoong Yesus. Siya na pala yung kanilang kausap. Parang nung isinilang din, hindi nila napaghalata, hindi napaghalata ng mga Israelita, isinilang na pala ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya hindi po nakapagtataka, maging po sa muling pagdating ng ating pong Panginoon, mabibigla na lang tayo. No, darating na pala ang Panginoon. Kaya ang hamon dito, maging handa. Mga kapatid, sa mga dismayado, nais mo bang, kuminsan po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, may mga trials. May mga testing. Dito, sa atin na lang po, ng mga mananampalataya. May mga nagplano ba sa atin? Lumagay na sa kaisipan po natin, ay, ayaw ko na. Dismayado ako. Yung mga ganon. Mga kapatid, ang mensaheng nais parating ng ating pong Panginoon Diyos ngayong umagang ito, ating pong pag-asa, tamo pumimina. Tamo pumimina. Kapag kapatuloy tayong manampalataya sa Panginoon, ang Panginoon po, yung una kong kanina, handa siya upang tayo po ay aliwin. Pangalawa po, handa siya upang tayo po ay palakasin. Amen! Hallelujah! Darako na po tayo kaagad sa number 3. Siya ay nagpapatawad sa mga nagkakasala. Yes, napakaganda po nito. Ano po? Sabi ko kanina, buhay ang Panginoon, kumakatagpo sa lahat ng panahon. Ano po? Speaking of sin, kasalanan. Sino sa atin dito ang makapagtataas ng ating kamay at sabing, Pastor, hindi po ako nagkasala. Diba? Pastor, nabubuhay ako ng matuwid. Pastor, mula nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay, hindi man ako nag-isip ng anumang bagay. Amen. Praise the Lord. Ko po kukontra Ken. Hindi po tayo nakontra dyan. Pero, kapatid, kung sakali po na ikaw ay nagkasala, alam po ba ninyo, ang Panginoon po ay handang magpatawad sa atin. Amen. Kung sakali po na tayo ay bumagsak sa pagkakasala, nandyan po ang Panginoon. Kumakatag po sa lahat ng panahon.
No, hindi lamang sa panahon ng mga alagad ng Pedro ay magkasala po sa ating Panginoon. Actually po, hindi lamang po si Pedro ang nagkasala sa Panginoon. At kung ating pong sasaysayin ang salita ng ating pong Panginoon, binabanggit po ng aklat ng Roma na for all have sinned. Lahat, walang exempted po dito. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga tao po ay gumawa ng paraan upang mapaglamanan ng kasalanan na ito, mapagtakpan ang kasalanan na ito, pero binabanggit din po ng salita ng ating Panginoon. Ito ay hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Si Pedro po ay nagkasala sa Panginoon sa kanyang gamitin ko po yung terminong pagmamayapang. Pagmamalaki. Kaya yung pagmamalaki po, pumayap. Alam naman po natin na ang nagpapakababa sa sabi ng ating pong Panginoon ay itinataas at ang nagpapakataas ay binaba. Alam po ba ninyo yung pagsasabi ng hindi ako nagkakasal, hindi ako gumagawa ng masama, ay isa pong yon. Okay lamang po. Kapuri-puri po. Kung ikaw ay hindi nakagagawa ng mali. Kapuri-puri sa Panginoon. Pero alam po ninyo, nais ko mong sabihin itang puntong ang lahat kasi sa atin pong tendency. Maaring ngayon okay ka, pero bukas makalawa, ating tendency na ikaw ay magkasala. Amen? But, ito po yung napakaganda nga. Sabi ko nga, kumakatagpo sa lahat ng panahon, hindi lamang sa panahon ni Pedro, nagpatawad ang ating pong Panginoon. Kung saan po, yun nga pong unang winika ng ating pong Panginoon, nung pong siya po ay nakabayabay doon sa cross, Father, forgive them. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At the time po nung ipahayag ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang unang wika, si Pedro po pinatawad ng ating pong Panginoon. At 2,000 years ago po, 2,000 years ago, nung pagsisihan mo ang iyong kasalanan, isa ka si pinatawad ng ating Panginoon. Sino sa atin dito ang hindi nagkasala? Di ba tayong lahat nagkasala? Pero kapatid, nung pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, mula nung tayo bata at hanggang sa panahon natin ngayon, tayo po ay pinatawad na ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sa atin po, there is peace, di ba? Meron tayong kapayapaan. Dagdag po natin yung kanta kasi yan there is peace, there is joy. Na mayroon tayong galak sa ating pong mga puso. Ang sarap kaya ng nabubuhay ng walang kasalanan. Pansinin po ninyo, kapag ka ang tao po, alam po ninyo, kapag ka ang tao po ay mayroong kasalanan sa kanyang puso, may itinatago po dito, wala siyang kapayapaan, walang peace. Tayo po ba ay mayroong kapayapaan? Amen. Amen po. Amen. Ibig sabihin, pinatawad kasi tayo ng ating pong Panginoon. Amen. At palagi ko pong binabanggit ito, walang kasalanan na hindi po kayang patawarin ng ating pong Panginoon. Ang hindi lamang pinapatawad ng ating Panginoon na kasalanan ay yung mga kasalanan po na hindi po natin pinagsisihan. Amen po. Amen. And pang-apat, darako na po tayo sa pang-apat. Siya ay nagpapatatag o nagpapatatag sa mga kulang ang pananalig. Nabanggit ko na po kanina yan. Marami pong mga haka-haka palapalagay patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At alam po ninyo, matinding halimbawa natin dyan. Hindi lamang po sa mga tao na nakapaligid, nakarinig ng balita patungkol sa Panginoong Jesucristo, ang nagduda po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang masakit po dito ay isa po sa
sabihin ko na po na 11. Kasi at that time, mete na po yung Judas. Di po ba? Nagpakamatay na po si Judas. Sino kasi yung isang halagad na yon na nag-alinlangan sa ating Panginoong Jesucristo? Naalala pa po ba ninyo? Tomas. Kaya huwag kang maging Tomas. Huwag kang maging Tomas. Bakit? Alam po ninyo, yun po ang yun po yung nangyayari, kumbaga po sa pag-aaral, makakarelay po yung mga estudyante ngayon. Kumbaga sa pag-aaral, nung nagturo si teacher, about, sabihin na natin ng math, walang may sagot. Bakit? Absent. Di ba? Absent siya. Ay, yung pagpapaliwanag, hindi niya alam. Si Tomas po, alam po ba ninyo na at that time, absent po siya? Wala siya doon sa pagtitipon po ng mga alagad. Hindi natin alam, hindi po malinaw kung ano yung ginawa, bakit wala siya at that time. Pero, siguro, isa po sa dahilan, nagtitipon ng mga alagad. At that time kasi matindi po yung takot, nagtitipon sila. Marahil, di lamang yung basta sila nagtitipon, baka nananalangin din po sila. Silent po ang Biblia. Di ba? Pero at that time, sa pagtitipon po ng mga alagad, wala po si Tomas. Abay, bigla po, nakapinid po ang pintuan, biglang-bigla po, pumasok po. Bakit po nakasara ang pintuan? Sa pagpapalagay po, takot na takot nga sila. Ano po? Nandun pa yung hangover po nila about sa pagpatay nila sa ating Panginoong Jesucristo. Takot sila. So, ang nangyari, linobya po yung Ginoo. Pumasok po siya. Alam po yung doctrine din po yun. Isa pong matindi pong paniniwala about doon po sa tinatawag na the glorified body of our Lord Jesus Christ. Ano po? Kapag ka sinabi pong glorified, yun po yung tinatawag na walang buto, walang laman. No? Nakakapasok po siya, tagus-tagusan. Alam po niya, darating yung panahon, sinasabi po ng Thessalonica, tayo man din ay babaguhin ng ating Panginoon. Sinasabi rin po yan ng Korinto, hindi lamang ng Thessalonica. Chapter 15, mamaya po, basahin po ninyo yun. Ano po? Yung mga bagay na corruptible, papalitan po yan ng Panginoon ng uncorruptible. Mga bagay po na nasisira, ang katawan na ito na nasisira, papalitan ng ating Panginoon ng katawan na hindi nasisira. At yun po yung perfect body na binabanggit. Perfectong katawan, ibibigay po sa atin ng Panginoon pagkatapos po ng buhay na yun. At yun po yung ating pag-asa, yun po yung ating hope. Katulad po ng kinanta natin na nakarang linggo, di ba? Mansion over the hilltop. Meron tayong tahanan doon. No? Isang mga napaganda doon na binanggit sa kanta, huwag kang maawa sa akin. Ba? Bakit? Sa atin, kung minsan may naawa sa atin, pasyanong yan, mayroon kaya tayong bahay doon. Mga manlalakbay lang tayo dito. Darating yung panahon, iwanan natin lahat yan. Tayo po'y titira doon sa mansyon na inihanda po sa atin ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, si Tomas po, nagduda po siya. Nagduda po siya. Sino po yung isa pa po sa nagduda? Na kung saan ay, buti nga si Tomas, simple lamang po. Yung kanya pong, wala pong ibinigay sa kanya ng ating Panginoon na punishment. Pero, kasalanan po yun. Kasi sabi niya, hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa butas ng kanyang palad at yung butas po ng kanyang tagiliran, hindi ako maniwala. Ako maniwala. Biglang-bigla po, pumasok ang ating pong Panginoon. Nabigla po sila. At lalo na po si Tomas, at ano po yung kanyang sigaw, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi po ng Panginoon, naniniwala ka na ngayon dahil nakita mo ako. Sabi po niya, pero sinasabi ko sa iyo, Tomas, mas mapalad yung mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita.
At palagi rin po natin binabanggit ito at itinatanong, sino po ang mga yon? Itamo po. Amen? Tayo po yon. Tayo po yung mga nanampalataya. Ha? Yun po yung, kumbaga, punishment kay Pedro, Thomas. Kung pinag-uusapan po sa mapalad, mas mapalad tamo po kay Thomas. Kasi nga, kahit hindi natin siya nakita, tayo po ay nanampalataya. Sino pa po kasi yung isa na hindi po nagduda sa Panginoong Jesucristo? Nalo kasing lagyo? Kalingwan yun eh. So nakakaalala, siguro hindi lang kayo nagsasalita. Si John, di ba? Si John. Si Juan at tagapagbautismo, di ba? Ang sabi po ni Juan at tagapagbautismo, puntahan nga ninyo si Jesus. At tanungin ninyo kung maghihintay pa kami. Kung kung siya na o maghihintay pa kami ng iba. Hapo, si Juan at tagapagbautismo. Pero alam po niyo, sa aklat po ng John, chapter 1, si Juan po yung nag-declare. Ano po? Siya po ang nag-declare na ang ating pong Panginoong Jesucristo, He is the Son of the living God. Nakita ko ito at pinatutuhanan ko, na siya ang anak ng Diyos kasi nga siya yung binabaan ng Espiritu Santo. Higit na ito. At kanya pong pinatutuhanan. At ngayon po nangyari nung siya po, bakit nga po pala si Juan at tagapagbautismo ipinatanong po kay Jesus na at the time nangangaral sa kanyang mga alagad. May alagad din po si Juan at tagapagbautismo. Inutusan niya ito, pinuntahan ang ating Panginoong Jesucristo at ipinatanong nga, ikaw na ba o maghihintay pa kami ng iba? Bakit nga po ba pinatanong ng ganon? Kasi po, si Juan at tagapagbautismo at tsuya po sukulan. Sapagkat si Juan tagapagbautismo, si Juan na tagapagbautismo o John the Baptist, nasa loob po ng bilangguan. Ikaw ba naman, na lingkod ng Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, nasa bilangguan ka, hindi ka pa magtatanong. Di ba? Kung siya na ang Panginoon, ganito ang pwede nating isipin eh. Kung siya nga ang Panginoon, kung siya nga itong i-declare ko ay siya na ang Panginoon, bakit ako nasa bilangguan? Sa inyo po, hindi po ba kayo napapatanong sa buhay po ninyo? Kung totoo ang aking pinapanampalatayanan, bakit ako nagdadanas ng ganito? Bakit ako mayroong pagsubok na ganito? Di ba kayo nagtatanong ng ganon? Pagsisihan mo na, kapatid. Mali po yun. Mali po yun. Hindi dahil sa mayroong kang pagsubok, hindi na po totoo ang Panginoon. Hindi dahil sa hindi nasasagot ang prayer mo. Sabi ko nga, ang tagal mo nang nanalangin. Naalala po yung binanggit ko, ang tagal mo nang nanalangin. Lord, pagalingin mo ang aking sakit. Pagalingin mo ang sakit ng nanay ko. Pagalingin mo ang sakit ng tatay ko. Pagalingin mo ang sakit ng kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi ko magaling. Sa totoo lang po, kung tanungin po ninyo, hindi ko rin po alam. Ano po, bakit hindi po pinapagaling ng Panginoon? Pero, kapatid, hindi po nangangahulugan na kung hindi nagpagaling ang Panginoon, po totoo. Hindi na po totoo ang ating Panginoon. Actually, nabanggit ko nga, meron naman po tayong ipinapanalangin na instantly po, kagad nagaling. Kagad po, sinasagot po ng ating pong Panginoon. Di po ba? Nakaranas na po ba tayo ng ganon? At ito pang matindi, more than doon po sa ating expectation. Higit po sa ating inaasahan, tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Di ba? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang mensahe po dito, ang hamon po dito, tamo po magduda. Ano po, huwag tayong mag-alinlangan. Ni katitingman, nanalangin ka, hindi nasagot. Tuknang naka, na ako bisa, mali.
dapat nga po lalo tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen? Magpatuloy tayo sa Panginoon. Pagdating sa langit, tatanungin natin ang Panginoon, Lord, bakit po hindi po ninyo sinagot yung aking pong panalangin? Sasabihin niya, kwento ko lang po ito. Gusto kong makita kung gaano ka katindi ang pananampalataya mo sa akin. Hindi ko sinagot yung panalangin mo, susunod ka pa ba? Hindi tinugon ng Panginoon ang panalangin mo, magpapatuloy ka pa ba? Diba? Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating pong Panginoon. Gusto natin tayo po pagpalain ng Panginoon, magpatuloy po tayo. Ating iwaksi, sabi ko nga sa ating pong conclusion, ating iwaksi ang anumang pag-aalinlangan sa Diyos. Iwaksi natin. Ipagpag po natin ang anumang pag-aalinlangan kung mayroon man. At yun nga, manalig tayo sa Kanya. Huwag po yung yung bagang, huwag nating gagawin yung bago tayo manalig, kinakailangan Thomas. Alam po ninyo yung kanya pong naging prinsipyo, yung tumakbo o umanot po sa kanyang isipan. To see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako. Kaya hanggat hindi ko na ipapasok yung butas na aking daliri sa butas ng kanyang palad at sa kanya pong tiyan, ko maniwala. Kapatid, mga magulang at mga kapatid, kung gusto po natin na tayo po ay lalong pagpalain ng ating pong Panginoon, tama po mag-alilangan. Amen po? Idiin ko po, God is alive. Buhay po ang ating pong Panginoon. Kung kaya naman, sabi po yung number 1 po natin. Ano kasi number 1? Sabi po, nang aaliw. Nang aaliw. Pangalawa, yung nagbibigay pag-asa sa mga nadidismaya. Siya ay nagpapatawad sa mga nagkakasala. Nakasala po tayo. Simple lang dapat po natin gawin. Sorry Lord, I'm sorry. God is faithful to forgive us. Siya ay nagpapatatag sa mga nanghihina po ng pananampalataya. Dahil po sa ang Diyos ay buhay, sa aking pong pagtatapos, gusto ko ulit magbigay ng isang song, isang natatanging bilang, at gusto ko po na sumama kayo sa awit na ito. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang awit na ito, Because He Lives. Di ba? Tumayo tayong lahat at tayo po'y umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Pwede bang palakpakan natin ulit ang Panginoon Diyos dyan? Hallelujah! Because He lives. Maging masaya tayo na awitin ito. Amen! Hallelujah! God sent His Son. They call Him Jesus. Mababa, no? Came to love. Heal and to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Amen. Hallelujah. Because He is God. Because I know the living God.
other side po ng celebration po ng kamatayan po ng ating pong Panginoon, ano po, mayroon pong nalulungkot. Pero the other side po, dapat po tayong magsaya. Amen? Why? Because sa ginawa po ng ating Panginoon, there is salvation. And sabi nga ng kanta, ang ganda I can face tomorrow. No? Yung tomorrow na yon, hindi natin alam, bukas makalawa, sa panahong darating, ayun, darating na po ang ating Panginoon upang atin po siyang makasama. Saan? Doon sa lugar na kung saan may inanda ang ating pong Panginoon, mansion over the hilltop. Wow! Doon po, pangkaraniwang po ang mga ginto. May ginto po doon. Lantad, kasama natin ang ating Panginoon. Mag-pray po tayo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Muli po, sa oras na ito, sa pagtatapos po ng aming gawain ngayong umaga, salamat po. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa mensahe na naipahayag ngayong umagang ito, at magsilbi nawa itong inspirasyon sa bawat isa sa amin na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Alisin po namin ang pagdududa, huwag kaming manghina, huwag kaming madismaya sa aming pong paglilingkod, Panginoon. Bagkos, patuloy po kaming magsumigasig sa paglilingkod sa iyo. Huwag po kami madismaya sa mga nagaganap, sa mga nangyayari, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami po ay dadaan ng mga pagsubok, Panginoon, upang lalo po namin mapatunayan, Panginoon, kung gaano kami katapat sa iyo. Panginoon, dalayan po namin na bigyan po ninyo kami ng lakas upang mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok na ito at lalo ka namin mapapurihan sa amin pong mga buhay. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy pong pinagkakaroon. Salamat po sa mga kapatid na bukas ang kanilang mga puso na patuloy na paglingkuran kanila sa kanilang mga buhay. Salamat nga po, Panginoon, na kapag kami po ay nakapaglilingkod sa iyo, Panginoon, tunay po, ito po ay pagkakataon, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataon na ibinibigay po ninyo sa amin na mapaglingkuran ka namin sa amin po mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, salamat. At patuloy na igawad po niyo ang bendisyon sa bawat isa sa amin. Sa pagsiselebrate po namin na ito, Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon. God, hallelujah. Patuloy po niyo kaming gabayan at ingatan. At hayaan mo rin po na may bahagi po namin ang aming pananampalataya sa iba. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone po. Hallelujah. Mayroon daw hong offering. Sige. Napakaganda po ng awitin kanina. Sabi, life is worth living just because our Lord lives. At sa Romans 7 po, gusto ko lang po i-share. Gaya po ng pag-admit ni Paul dito, sabi niya, the trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Sabi niya sa verse 18, for I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. Bilang mga tao, by nature, tayo po ay sinful. At sa verse 24, sabi niya, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? And 25, sabi niya, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi mangyayaring hindi tayo nagkakasala. Tendency po ng human ay magkasala. To sin is human, pero salamat sa Panginoon, we are always saved by the Lord's mercy and grace. Amen po? Amen. So, yuko po natin ang ating mga ulo, panalangin po natin ang offering. Sa muli, Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa buhay at dugo ni Jesucristo na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan at ng pag-asa na kami mabubuhay muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, may the sacrifice of Jesus Christ, we will be always be reminded
na kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Gaano kadakila ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At ang bawat buhay namin, Panginoon, patuloy mo nga pong pakaingatan, patuloy mo pong panghawakan, O God. Patuloy mo po kaming ilayo sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng kapahamakan. And Lord, this morning, we are praying for everyone. Bless everyone, O Lord, sa lahat ng puso, ng mga kamay na magkakaloob this morning. Bless our sources of income and bless niyo po ang mga offering na matitipon. Naway maging sapat po ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Lord, kayo nga po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Naway ang iyong proteksyon, ang iyong pag-ibig, Lord, your mercy and grace will dwell on us as we live here on earth, Panginoon. Ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapalang manatili sa amin. Itong aming panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa prayer and siyempre salamat po sa mga kaloob po natin. Announcement lamang po, mamaya po at mayroon pong nahanda doon na merienda po natin. Sana po wag po tayong kagad uwi. Kwentuhan muna tayo, chika-chika lang naman. Ano po? Dahil wala na tayong gawain mamaya, di ba? 10 ano yung gawain natin. So, sana po dito muna po tayo magkukwentuhan hanggat hindi natin naubos 'yon, walang uwian. Okay. At alam po ninyo, mamaya tayo maghanap. Pero meron daw hong nakatago diyan na mga itlog. Ay, meron nang nakakita. May treasure po tayo diyan sa mga upuan. At yung mga Happy Easter Day, Sunday po. At yung tamo po dito ka, surprise ken, manibat po ken yung pulpito, hanggang po kita luwal, may tunta pong eggs, at atin niya pong surprise, rata po nga lang laman, sabihan niyo po kaya kami kako, at dinanda ko po, karetang atin lang. Opo. Den po laga no rin. Laga. Wow. Kaila mo rin, food color, pwede nga. Pwede yung kay. Pero ating alalaman, bali surprise. Kapamo. Ano po, sister? Okay, so yan na po. Benediction prayer muna po tayo at mayroon din po tayong mga ipagpipray. Sandali lamang po, benediction prayer na po muna tayo. Pag-pray po natin yung pagkain. Tapos, ayun na. Okay, let us pray mga kapatid. Panginoon, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli po sa oras na ito, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa saya na dulot ng fellowship na ito at ang dahilan ng fellowship na ito ay ikaw, Panginoon. At tunay nga po, muli pinatunayan po ninyo sa aming kalagitnaan na ikaw ang aming Diyos na mang-aaliw, Panginoon. Salamat po at mayroon pong kahilingang panalangin, Panginoon, doon po sa anak po ni Sister Aurea na kung saan ngayong araw na ito, Panginoon, ay pinagdiriwang po niya yung araw ng kanyang kapanganakan. Panginoon, sa oras na ito, nananalangin po kami ng more birthdays to come. Ipagkaloob mo po sa anak po ni Sister Aurea. I-bless po niyo ang kanyang buhay, sa kanyang paglaki, Panginoon. Paglingkuran kanya, Panginoon. Maging lumaki siya na mabait na bata, Panginoon. Ikaw ang napupuri sa kanyang buhay. Salamat po sa panibagong taon, Panginoon, na idinagdag po sa kanyang
po ninyo sa kanyang buhay at isang taon na naman na idadagdag po ninyo, Panginoon. Salamat po ang aming panalangin. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanyang buhay. Salamat po at muli, Ama, ay bless po ninyo ang pagkain na aming pong pagsalusaluhan at anuman pa po ang aming mga gagawin. Patuloy po ninyo kaming samahan. Mga kapatid ko, itaas po natin